Praise the Lord. Tunay nga mga kapatid na
Lumang kagawad niya, i-evacuate kami. Alam mo na ang JGC na yun. Hindi lang mabalin na. Dito lang na nasa ganda. Yung taray-taray ko pa naman ako ko. Walang pahala na ako Diyos naman sa ganda. Ipunin ko sa inyagan ko ang kaya pagkana kapunta ako. Nagpisa kami tinarabi kakaas ka tuloy ko lang. Nagyaman na kiti ako yung protection na naligay mo na magulog. Awan mo, kung bahala ka tibalay din ako, kung siya rin ang sarap din, kada yung pagkandang mo na gusto nagyaman na kiti ako. Sinawadan na tayo amin, hindi bagyo. Praise God, kada yung naman ang protection natin ang bawal-bawal ng pamilya, mga pamilya sa panahon. Kanagkapo yung magyaman ang siya Diyos na naman mo, katahan na kami na pinagdarahan. Kung kaya mo malulog, pagkukuraman ito sa mga nang tiyaya, tiyaya po, ang kanyang nagbabagal kaya lang marami, ito wala. So, manataunan kami na dayawang tiyaya po bigyan na tayo. At tuloy tayo mag-serve tiyaya. Yaman ito panubog tiyaya. Sawin tayo, tiyaya po, lang tayo panubog, ang dapat ito lang libre. So, may nagputigaw na tayo. Praise God. Kami pagkakit ni Diyos. Ibigay ko ng upside. Amen? Amen. Sino pa yung upside? Hallelujah. May kanta. Ibigay pagkakit ni Diyos. Ibigay ko ng upside. Purihin natin ang ating Diyos. Palapalan natin ang ating Diyos. Diba nga tinatagaan mo ng kausa? Naglasakasap no medyo ato tayo na dedayo niyo. Salamat.
basibit. Kaya ako pinakakasa. Success day. Surprise na para pinakakasa. Iti birthday ni Aki. Awan iti ng naman kasi ang handa pinakakasa ng kalban. Tilayong amula ang binilang luto na sopas. Gusto ko na ni Michelle, hindi ang damang-damang ko na kalahin anak na. At luto na ito sopas. Wala na. Kaya ito tawa, order ako i-tuchin na imputo. No-order ka, no? Pagbayad mo ang pagbayad mo ang pagkakasal. Tata, hindi lang namin tinong namakit rin nga ihanda mo kami ni Agitas, sikat kami lang ako na kapag pamilya sila. Hindi natapa at ang hindi man ako ipilitan iti sopas pagkat iti tao na may na ang bumay nilang tao ang bumay tao na tatapo na natin mama na tao. Hindi na ginatao. Kung nagtataman siya ako, awan. Limang nakalaksan na nagtataras. Hindi mo, Auntie, kumusta? Kasi na ako masaya kami mo ilang taon. Tatagin, wala mo na. Siyempre, may tawa. Tawa nga na ito mo na kuwakan na. Auntie, order niya. Lumat na, nabayaran na siya. Ako nga rin din ang mga kababayan ko. Ay, walang iiginas ng mga ay, thank you. Kaya tinawag ko, may talo ang mga hindi basta. Ang dami lang tinahin natin sa oras na ako ko lang na. Tata, hindi. Ang buto lang hindi 12-13, walang naluto lang sa oras. Pag-umat ko, adaman yung kititapo ka, kasi nagtagamit na siya luwang ni at ang sumunod na aso luto sa akin ng mga bubutan. Talaga matutok na luwangan yun. Auntie, kung naman niya sa ako na ginagawa sa anak ako, may pa order. Alam, siyempre tapos na ang mga dinata na yung problema pagbayad. Hindi na bayaran na anak ko. Well, Auntie, ay ang bayad mo. Ang bayad pagbayad mo. Nung matay yung mawit at ang tinawag ng mga warta, ang bayad sa sarili ako, wala na. Baka isa ka pagbayad mo. Sa among ganyan, allowance me. Tatay di Juan, man yung bayad na ay basta yung sahal, may kwata amin yun, may yung sa amin di bakit, hindi ka naman makakamit. Doon pinipili amin, ay so ang rin naman ng mga kapay na wala na. So di pa pinayara ka nakasal. Hindi ko ang textbook. Ini sedikit order yo, nakala LB, nagkaambagan ka, ni Lorena, ni Sherhan, sa ni LB, sa ni Len, hindi malulog ko rin po. Good ma'am, I thank you Lord. Tata, handa ko din natulog doon nga, pagpapagod ka sa taas, patulog ka na kaliin, tatay niya bisala ng pinigay doon. Hindi sinabi ko, mangko, hindi kayo na nagbalay, mga daw. Tatagal. Hindi, kumalimos na ni Baba. At kaya kayo surprise na rin na tubig, inaki. Na ako ang papunta niya, balay na bunso, ayan na aming bibigay ng surprise na. Kaya wala ka na ako, wala ka na ako. Mahala kayo na mag-wala natin ang pamilya ko. So, agyaman natin niya ako, ulay kaya mo
Takot na pagkanyamanan kita, kulay yung, ada yun yung amana, di dati na dati ko, pinakapsat ko. Malawag ko na kung nilagta, at ang nalitin talaga ng mga surprise na mga bisikleta, sa labangan ni Apo na bike mo lang kita ibaliwan. Tatalo pagawain na. Kuna na. Kaya nabilis ko to. Kuna na. Yung isa. Kuna na. Si Mama din. Kuna na. Isa mga nataan ako kagandang ako na. Isa mga tubig kaptan nanakot mo yung langit kita na saya kung na nakasusunod na kakabsat. So, dakil ba na pagyamana kanya na siya itinda tumama na ano maputukan lang niya sa kababae wala nung kasi na ako yung stage malagay ko na kung natatay anak na pero may natin sa na ititimawa kakabsat dati na nakita namin kung kinaon ko siya, pinag-birthday na yung malagsakan ng kakabsat ko na at take yung yung anak ko doon ko na ko hanggang matalagan kami na may benda yung anak mo nulak pa ako ng kakabsat at noon kaawag mo tayo na big ko na isa na nalagsak ng lahat na ako success pinagsosurprise na kakabsat yung mesa niya ako ititid na sa lugar ko na agay-aywan na nagigituang ako kakabsat sakay ako niya ako kaganayon ng tatalayo kinagyaman ako ng pinagigit na pinipag yung natin sa makulala kuna matulungan kitilang kakaraga apo sila di makakita katakan mo sa loob benisyon ipain mo benisyon mo sa loob biktima dahil hamumay ko na alaga mo tititigran na kakasal nung nakaya ka na nakakatawa ng pagpapalala pas pasumata kita lang sa kabagyo makunala yung kaasi ni Apo hindi ka kakaraga tayo titidulin mo kakasal nandun kami ni Apo Diyos so hantay ko mga agdawa niya ako agdawa ni kasi ng kakabsat makikita tayo resort na kakabsat yung naging bago ni Diyos kada tayo so hantay ko mga mga hantay ko natin pag-backslide agtuntuloy tayo kaya mas hingkari ko niya ako at yung gana na i-break itibiyat ko kanya na ang natuloy agyaman natin kinaimbag nata nabayagin na awan iti sakit ko kakabsat sa mga ngayon natin agyaman niya ako at ang lalpikat suplit na rin ni Gloria Tentayo Praise God, mga natin Diyos, mga kapatid, tayo na natin kayo. Praise God. Hallelujah. Siya na natin sa sulit ko. Hindi para ng Diyos. Gawin natin ang pagbigayin ng isa. Thank you.
Amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Praise God! Praise God! Hallelujah, church! Can we worship the Lord, mga kapatid? Hallelujah! We are here to bless the Lord. We are here to worship Him, mga kapatid.
dahil sa kabutihan ng Diyos. I said, kung ano meron ka dahil sa kabutihan ng Diyos. Hindi dahil sa sarili mo, dahil sa kabutihan ng Diyos. Wala kang kalakasan kung wala ang Diyos. Wala kang buhay kung wala ang Diyos. Kaya sa araw na ito, pahintulutan natin na isigaw natin ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 And in good times and in bad times, we will praise the Lord Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sa mga taas na talapakan sa ating Lord. Hallelujah. Amen. We've seated for a while. The Lord bless us. Amen. Napakabuti ng Diyos, napakabuti sa ating buhay. Kaya walang rason na hindi tayo sumigaw, walang rason na hindi tayo ang magbigay ng pagsamba sa ating Panginoon. Sapagkat tayo ay niyayaan naman ng panibagong buhay sa araw na ito, panibagong kalakasan sa araw na ito. Ang kalakasan ko kahapon, iba yung kalakasan mo na ibinigay ng Diyos ngayon. Kaya na lagi mong tatandaan, everyday, meron pong papala ang ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, amen, hallelujah, ay encourage you mga kapatid na ibigay natin yung pinaka-the best na pagsama sa ating Panginoon. Dahil binibigay din ng Diyos yung the best para sa atin. Kaya walang rason na hindi tayo sumamba ng tuloy sa Panginoon. Kaya sa araw na ito, ito yung ginawa ng Diyos na magbigay tayo ng kapuri at masarasa. And this is the day that the Lord hath made. I will rejoice and be glad. Amen. Marami man tayong pinagdadaanan, kailangan i-enjoy natin ang presensya ng Diyos. Amen. Wala tayo sa makamanggung lugar. Nandito tayo, amen, sa lugar kung saan kumikilo sa presensya ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Amen. At hindi po ako ang preacher ninyo. Ewan ko kung sino ang tawagin ko. Yes. Prepare kung sino ang tatawagin ko, yun yung nangyari. Amen. Kaya alam mo, bawat isa sa atin ay nakahanda. Amen. Sa gagawin ng Diyos. Praise the Lord. And I believe na mayroong plano ang Diyos sa araw na ito sa bawat isa sa atin. And today, mga kapatid, praise the Lord, akin pong ibibigay ang pagkakataon sa ating magiging guest preacher. Siya po ay galing pa sa kanyang pinagalinan. Amen. At sa araw na ito, amen, dahil siya ay nagpakasyon, ibibigay ko yung pagkakataon sa kanya na magbibigay naman siya ng salita ng Diyos o binibigay na salita ng Diyos. Praise God. Nung tinawagan ko siya sa kanya, hindi ko pwede si brother. Hindi pwede. Ikaw lang pwede ngayon. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, bilang paggalang sa lingkod ng Panginoon, siya lowest and amen. And this time, I'm going to give this
bihirang opportunity mga kapatid pinagkalooban sa kanyang linggo upang maibahagi din ng kanyang linggo na kanyang salita sa bawat isa ng kapatid. Amen? Kami nagpapasalamat sa ating buting pastor, Pastor George. Talagang dito na yata yung pastor. Yung parang epekto ng pagkamahal ng sinasabi, parang lalagnatin ng ilang araw. First God. So, hindi ako makapag-focus sa mga gagawin ko mga kapatid dahil iniisip ko yung pagtayo ko sa pulpit ko mga kapatid. But, ganun naman mga kapatid, mabuti ang Diyos mga kapatid sa kabila ng pagkakagawang panahon mga kapatid sa hindi naiintindihan minsan na panahon ang Diyos nakakaunawa pa rin sa bawat isa sa atin. Amen. Ano man ang sitwasyon mo sa oras na ito, ano man ang kalagayan mo sa oras na ito, ano man unos o bagyo ang kinakaharap mo, nariyan ng Diyos mga kapatid na kaya ka unawain, kaya ka kalagayan, kaya ka palakasin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Bago tayo umupo mga kapatid, amen, buksan natin ang ating mga Bible. Praise God. Sa aklat ng 1 Samuel. Amen. 1 Samuel chapter 17 verse 40. At tayo ay tatalon mamaya mapatid sa aklat ng Romans. 1 Samuel chapter 17 verse 40 mga kapatid sa ng Biblia. Praise God. And he took his staff in his hand and chose him 5 smooth stones out of the brook and put them in a shepherd bag which he had even in his sling. And his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. So meaning to say, mga kapatid, na bago pa lamang dumampot si David ng bato from the brook of Ira, ay nakaready na yung kanyang sling sa kanyang kamay, mga kapatid. Na hindi niya ito binibitawan sa anumang pagkakataon o anumang sitwasyon, ay laging nasa kanyang kamay ang kanyang armas, mga kapatid. Amen? At tayo ay tatalon, mga kapatid, sa Romans chapter 8, verse 37. Sabi ng Biblia, mga kapatid, praise God, nay, in all these things, we are more than conquerors. Through Him that loved us. We are more than conquerors, mga kapatid. We are more than conquerors. Amen. At aking inanayaan ating buting pastor na manalangin mga kapatid para sa kasatan ng Diyos. Let's pray. Dakila at kapagpulang Diyos, ang iyong lingkod ay nakatayo na. Bilang daluyan ng pagpapala sa araw na ito. Alam mo ang kanyang makalupang bibig. Alam mo, Diyos, hallelujah, puso niya sa oras na ito. But I pray, Lord Jesus, I pray for your special anointing upon him. Mapula sa kanyang ununan hanggang sa kanyang talampakan. Gamitin mo siya bilang daluyan ng pagpapala mo to deliver your word. Lord Jesus, nakahanda na ang aming puso. Nakahanda na ang aming kaluluwa. Lord Jesus, sa araw na ito, gamitin mo ang iyong lingkod na may kapangyarihan. Sa araw na ito, Panginoon, hallelujah, ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. At naniniwala kami, O Diyos, hallelujah, na sa pamamagitan ng iyong lingkod, meron kami sari sa iglesia ito. And I pray right now, hallelujah, as we plead your blood, lukuban mo kami, O Diyos, at sa araw na ito, ng iyong makapangyarihan dugo, ganoon din ang iyong presensya. We love you and we praise you. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Sige mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa iyong sarili, mismo, sa piling mo, sa iyong sarili, o kaya
Hallelujah. At pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So thank you so much mga kapatid. At sabihin mo sa katabi, mapalad ka dahil nandito. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo rin mo opo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So ang kwentong ito mga kapatid ay gusto ko bigyan ng titulo na nagsasabing Loaded for Battle. Amen. So narinig natin ang kwento sa buhay ni David mga kapatid at marami sa atin na na-inspire kay David. Marami sa atin mga kapatid ang tila pala gusto natin balang araw gusto ko rin maging kagaya ni David. Amen. Praise God. Gusto ko rin na one day hindi lang oso ang aking patutubahin, hindi lamang leon ang aking papakain, kundi maging Goliath ay pwede ko rin patayin. One day, nawa darating ito sa aking buhay. Amen? Lahat po tayo mga kapatid ay nangarap ng ganyang klase ng isang abilidad na kagaya ni David mga kapatid. Amen? At dito nga si David mga kapatid, alam natin yung kwento sa buhay ni David na itong batang ito itinulupay at nagtutubo magsa. Amen? Ating nagtutubo may sa na shepherd iti dingwen ni tatang na magsa. Amen? Tagapagod na panagkasapulan iti servisyo ni David magsa at ni Saul hanapon na sinusunod tinapos magsa. Amen? Kaya nga, sabi ng Panginoon, how long will you mourn with Saul? Amen? Hanggang kailan ka magmumugmo kay Saul? Yan ang salita ng ating Panginoon kay Samuel mga kapatid, sapagkat itong si Samuel, siya ang naglangis kay Saul. Siya bumanang mga kapatid, at kung nakita niya itong si Saul, ito na, napakagandang lalaki at wala siyang katulad sa mga Israelita. Amen? Yun ang description ng Biblia mga kapatid patungkol kay Saul. Ngunit ang pinakamalubog na bagay mga kapatid ay hindi na marunong sunod. Hindi na marunong makinig itong si Saul mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Panginoon kay Samuel, punuin mo ang iyong langisan at pumunta ka sa tahanan ni Jesse at upang iyong langisan ang kanyang isang. At dumating ang pagkakataon mga kapatid, nung siya po ay nasa bahay ng Jesse. Amen? Ipinila ni Jesse ang kanyang mga anak na sa tingin niya ay pinaka-qualified sa lahat mga kapatid. Amen? Hininayan niya ang kapatid. Hininay niya ang kanyang mga anak. Si Eliab, si Abinadab, kapatid. Talaga namang, wala tayong masabi. If we look into their physical stature, mga kapatid, wala tayong masasabi. They are more qualified, mga kapatid. But the thing is that, mga kapatid, na ang Panginoon ay may phobia na sa stature, mga kapatid. Hallelujah. Ang Panginoon ay nadala ng mga kapatid sa magandang pangangatawan, sa magandang estado, mga kapatid. Ngunit ang Panginoon ay mas lalo ngayon na uhaw kung sa ano ang nilalaman ng puso, mga kapatid. Amen? Kaya nga, nung hindi mag-agree ang Panginoon kay Samuel, Lord, ito ba? Ay, hindi pa yan. Napakalaga ko talaga. Amen? Hindi pa yan yung ating pinili. Praise God. Kaya nagtanong ito si Samuel kay Jesse, wala na ba anak? Meron pa. Amen? Ngunit, yun ay katapasto lamang. Yun ay papatin. Bakit ko kayong walang alam sa labanan?
sabi ng Panginoon, you look on the outward, but I look on the heart, mga kapatid. So sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, totoo na tayo, mga mananampalataya, bagamat wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid, kung itsura ang ating pagbabasehan, mga kapatid, kung kakayahan ang ating pagbabasehan, mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki, ngunit salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, nung ikaw ay tinawag, hindi tiningnan ang iyong stature, ngunit tiningnan ng Panginoon ang puso mo, at kung ano ang nilalaman ng puso iyan, mga kapatid. Kung ang puso iyan ba ay willing na panahanan ng Espiritu ng ating Panginoon. Dahil kahit naman napakalaki mo, kahit naman napakaganda mo, kung walang puwang ang Panginoon sa puso mo, useless ang puso niya, useless ang kagandahan niya, useless ang magandang tipas na yan, mga kapatid. Hallelujah. Yes, mga kapatid, ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Praise God. That's why yung ating Bible study kanina, mga kapatid, ingatan natin ang ating mga puso. Na huwag natin hayaan na panahanan ng mga wicked things ng ating mga puso. Huwag natin hayaan, mga kapatid, na ang ating mga puso ay panahanan ng karamihan at kung ano-ano pa hindi nararapat sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. It's because that heart, mga kapatid, is a dwelling place of the Holy Spirit of God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. At nangyari, mga kapatid, na noong nagkaroon ng labanan, ang sabi ng Biblia na the armies of Israel were always in a group of soldiers. Pumila sila doon, mga kapatid, upang makipaggera sa mga Pilistine. Sila ay naroon, sabi ng Biblia, 40 days and 40 nights, mga kapatid. Walang gera nangyari, puro papor na lang ang nangyari, mga kapatid. Puro sindakan lamang, mga kapatid. Na kahit nandoon itong si Aminadab, si Eliab, mga kapatid, na napakalaki ng katawan, kung base lamang ang ating pag-uusapan, mga kapatid, mas malaki pa dito yun, mga kapatid. Amen. Praise God. Mas malaki pa ang muscle ng mga yun, mga kapatid. Sapagkat kung pagbabasehan natin ang Biblia, yung hawak nilang sandata, mga kapatid, talaga naman kumpleto na, mga kapatid. Amen. At baka kung tayo lang, o hindi tayo yung tao ang magbuhat ng mga kapatid, hindi natin kaya ianap. Amen. Ngunit ganun pa man, mga kapatid, sila'y pumila doon at nagantay kung sino ang pwedeng bumarap kay Goliath, mga kapatid. At sabi ng Biblia, si Goliath ay sumisigaw doon araw at gabi, mga kapatid. Araw at gabi sumisigaw, naghahamon, sino ang matapang? Lumabas ang matapang, humarap sa akin. Walang humarap, mga kapatid, na kahit silang lahat ay mga army, na kahit silang lahat, mga kapatid, ay mga trained soldier ng ating Panginoon. Ngunit wala ni isang lumabas, mga kapatid. And suddenly, meron isang bata na tinatawag ng Biblia, teen child, mga kapatid. Hallelujah. Siya ay payat, mga kapatid, at wala siyang training sa pagpagdigma. Ngunit nung siya'y pumunta doon, take note, mga kapatid, ang kanyang sadya doon ay hindi upang makipagbatak sa kanya, kundi siya po ay magdala lamang ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. Ngunit nung narinig niya, itong si Goliath, mga kapatid, na sumisigaw, lumabas ang matapang. Lumabas ang mga matatapang dyan na i-armis ng ating Panginoon, armis ng Diyos. Ngunit walang
lumabas mga kapatid, at noong narinig ni David, ang sabi niya, sino itong supot na ito na humahamak sa mga armies ng ating Panginoon? Hallelujah! Ganyan ang ugali ng kaaway, mga kapatid. Hallelujah! Kapag hindi ka madadala sa bulungan, mga kapatid, ikaw ay kanyang sisigawan upang ikaw ay masigla. Hallelujah! Ngunit narito ako ngayon sa oras na ito, mga kapatid, upang ipahayag sa bawat isa sa inyo na kahit sumigaw man ang kaaway sa inyong mga pandiliman, huwag na huwag tayong pasisinda. Why? It's because greater is He that is in me than He that is in the world. Mga kapatid, mas dakila ang ating Panginoon, mas makapangyarihan ang boses ng Diyos, mga kapatid. Mas makapangyarihan, mga kapatid, because at the mention of His voice, mga kapatid, all will tremble. Hallelujah! Ganyan, kamakapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga kapatid. Hallelujah! At kaya nga, mga kapatid, nung lumapit si David, sabi ni David, mga kapatid, kung wala na laban, ako ang harap. Imagine na, mga kapatid. Amen. Dahil nagdakak ng torpagina. Amen. Dahil niliwinda, manimas na ropan, mga kapatid. Amen. Insiksik na rin yung ulo na din sa sarila. Kaya mga pamawagan naman na rin ubod na. Amen. Tibang-budod na ang kapasal. Praise God. At talagang yung bing, nakabagpunto. Yung kaya. Nauyong. Amen. Praise God. Nauyong, nauyong, ubing ng sa. Amen. Praise God. Kaya tatanggap sa, sabi ng Biblia, na si David ay pumulo ng 5 bato, mga kapatid, sa brook of Elah. Pumulot siya habang hawak-hawak niya yung kanyang sling, mga kapatid. Praise God. At sa kanyang pagpulot, mga kapatid, I know na meron na nabubuong plano sa isipan ni David kung paano niya matutunggalin ang gulayan na ito, mga kapatid. Praise God. At take note, sa dinami-dami ng bato sa brook of Elah, mga kapatid, bakit 5 lang ang pinili ni David? Bakit ito lang? Ay gawin naman, malaki naman siguro yung sling bag niya. Bakit 5 lang, mga kapatid? Bakit hindi 10? Bakit hindi 20? Sapagkat, mga kapatid, doon sa isa pa lamang ay sapat. Amen. At meron pa siya reserva, mga kapatid. Amen. Kaya nga, mga kapatid, sa oras na ito, aking sasaysayin, what are those 5 stones that David picked in that brook of Elah, mga kapatid? Praise God. So you are loaded for battle, mga kapatid. Kaya hindi mo pwede maliitin ang iyong sarili sa presensya ng Diyos at kung ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Praise God. So number 1 stones, mga kapatid, is that the stone of knowing God. Hallelujah. Yes, mga kapatid, alam natin na si David ay isang Israelita. Ipinanganak siya na nakakakilala sa Panginoon. Ipinanganak siya, lumaki siya, mga kapatid, na merong takot sa ating Panginoon. Praise God. Kaya naman, itong si David, nung siya'y humarap dito sa gulayan na ito, wala siyang kinatakutan, mga kapatid, dahil alam niya kung sino ang sasama sa kanya. Amen? Alam niya, mga kapatid, hallelujah, dahil kilala niya ang ating Panginoon, mga kapatid ko. Kilala niya at lumalapit si David sa panuntunan ng ating Panginoon, kaya naman si David ay walang makitang puna sa kanya, Panginoon. Praise God. Kilala niya ang ating Panginoon at sumusunod siya sa ating Panginoon. Praise God. Narito ako ngayon sa inyong harapan upang ipaalala sa ating lahat the greatest thing that we may know, mga
know that there is one Lord. There is one God, mga kapatid. Sabi ng Biblia, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And love the Lord thy God with all your heart, and with all your strength, and with all your mind, mga kapatid. So mahalin mo, kilalanin mo, mahalin mo ang Panginoon sa lahat ng buhay mo. Hindi lamang sa araw ng Friday, mga kapatid, sa araw ng Sunday, at kung ano mga araw lamang na gusto mong mahalin at kilalanin ang ating Panginoon. Walk with the shadow, mga kapatid. Walk with God every day, mga kapatid. Dahil ito ang ating kailangan, lalo na sinasabi ng Biblia that we are not battling, mga kapatid, by blood and flesh, but we are battling in spirit, mga kapatid. Amen. Hindi na tayo nakipaglaban sa labanang pisikal, mga kapatid. Amen. Tayo ay nakipaglaban sa spiritual. Kaya nga napakahalagang alamin mo na meron lamang isang Diyos. Alamin mo na ang Diyos na yan is able to deliver you on the face of a giant. Hallelujah. Dahil kung hindi natin kilala, hindi natin alam ang pangalan ng Diyos na ito, kapatid, at hindi tayo lumalakad ayon sa panuntunan ng ating Panginoon, napaka-imposible na makakita tayo ng tagumpay. Imposible, mga kapatid, na makakita tayo ng problemang malulutas sa ating mga buhay. Imposible, mga kapatid, na merong karamdaman ang magsigaling sa ating mga buhay kung hindi natin kilala ang ating Panginoon. So we better know God first, mga kapatid. Amen. We should know Him, and we should walk with Him. Dahil marami, mga kapatid, ang Kristiyano ang nagsasabi, kilala ko ang Diyos. In fact, mga kapatid, nakukuha nila halos from the beginning of the Bible until the end, mga kapatid, nakukuha nila ang bawat scripture. But the question of this hour, mga kapatid, do they know really God? Kilala ba nila ang Diyos? Why? Kasi kung kilala natin ang ating Panginoon, mga kapatid, sumusunod tayo, lumalakad tayo kasama ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. That's the first note that David prayed in the book of Elah. Praise God. Hallelujah. Knowing God, mga kapatid, is the best thing na ating makamtan sa mundo nito. Ang makilala natin ang ating Panginoon na siya'y nag-iisa at siya si Jesu Cristo. Yan ang pinakadakilang accomplishment na magagawa natin sa ating mga buhay sa panahon ito. Praise God. Second stone, mga kapatid, na pinulot ni David doon sa book is that the stone of relationship. Hallelujah. Kung pag-aaralan natin ang Biblia, mga kapatid, makikita natin yung dedication, yung reverence, yung pagkilala ni David sa ating Panginoon. Maunawaan natin na si David ay merong pambihirang relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, a man after God's own heart. Thank you so much for your reason. Thank you. So yan po, mga kapatid. Hallelujah. Yung isang bagay na taglay ni David, kaya nga hindi siya natakot na humarap doon sa giant, mga kapatid, dahil alam niyang meron siyang relasyon sa Diyos na makapangyarihan. At ikaw man din, kapatid ko, na namin ko ngayon, I do believe na ikaw ay may relasyon na sa ating Panginoon. I do believe na ikaw ay may pagkakilala na sa ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, sa oras na ito, yung relasyon na yan ay lalo pa nating
build up by overnight. Amen. Hindi na-build up ang relasyon sa isang gabi lamang mga kapatid. Hindi na-build up ang relasyon sa isang tingin lamang mga kapatid. Amen. Kundi ang relasyon, ito ay nabubuo mga kapatid. In deep and in deep, in poor and riches mga kapatid. Doon na-build up ang relasyon. Sa oras ng kawalan mga kapatid, na-build up ang relasyon. Kaya i-encourage ng Panginoon ang bawat isa sa atin sa oras na ito na kahit man merong problema tayo sa buhay na ito mga kapatid, meron man tayong kinakaharap mga kapatid, yung ating relasyon sa ating Panginoon, let's maintain it mga kapatid and let's cultivate it. Amen? Nalalo natin pagbutihin mga kapatid yung relasyon na meron tayo sa ating Panginoon. It's because that relationship will deliver us from the snare of the enemy. That relationship, mga kapatid, yan ang magliligtas sa atin mula sa bawat pagsubok at ulos na buhay na meron tayo. Hallelujah. Praise God. Stone number 3 is that the stone of obedience. Yan ang pangatlong bato na binulot ni David in that brook of Elah. Obedience, mga kapatid. Sometimes, ang hirap i-spelling. Sometimes, mga kapatid, ang hirap i-define. Yes, dumarating sa ating mga buhay, mga kapatid, na itong word na obedience ito, gusto natin malakaran ang lahat nito, mga kapatid. Pag dumarating din sa ating buhay, mga kapatid, hallelujah, na minsan lumalagpak tayo sa salitang ito. But I'm here today, mga kapatid, to stress out the word of the Lord, that obedience is better than sacrifice. Iyan ang sabi ni Samuel. Hallelujah. Kaya mga kapatid, praise God, hallelujah, na ang ating pagsunod sa ating Panginoon ay mas dakila pa kesa sa anumang alay na pwede natin i-alay sa ating Panginoon. Ang pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid, ito yung kinakailangan natin bilang mga Kristiyano sa panahon na ito, kung saan marami na ang tao na ayaw nang sumunod sa ating Panginoon. But I encourage everyone today, Panginoon, mga kapatid, hallelujah, that we should and we must obey. We must submit unto the Lord, na kahit hindi natin maintindihan ang mga nangyayari sa ating mga buhay. When Abraham, mga kapatid, hindi niya alam kung saan yung lugar na pinapapuntahan sa kanya ng Panginoon. Abraham obeyed, mga kapatid. Alam po na mahal ni Abraham ang kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga kaibigan. But, yung kanyang pagsunod sa ating Panginoon, sa inutos ng Diyos, ay dakila ay sa kanyang relasyon sa sinumang tao, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, sa oras na ito, ang ating relasyon, ang ating pagsunod sa ating Panginoon, ay lalo nating ensayuhin. Lalo natin ito, mga kapatid, hallelujah, na gamitin, mga kapatid, upang ang tagumpay ay ating makamtan sa buhay na ito. Amen. Praise God. May mga tao, mga kapatid, na tsaka lang susunod kapag nauunawaan nila yung mga bagay-bagay, mga kapatid. Amen. Minsan ako, ganun din ako, mga kapatid. Ayaw ko sumunod kapag hindi mo na napipinpoint kung ano ang magiging resulta, mga kapatid. Ayaw kong sumunod or magpasalutin sa kung sino man kung hindi ko una na foreshadow yung mga mangyayari, mga kapatid. Amen. Ngunit bilang mananampalataya, mga kapatid, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, kailangan alaman natin yung point o hindi, mga kapatid. Kinakailangan natin sumunod sa ating Panginoon. It's because, mga kapatid, alam po ng ating Panginoon ay hindi tayo dadalhin sa pangit na lugar. Alam po ng ating Panginoon, mga kapatid, na hindi tayo dadalhin
is that they stole of reliance to God. Amen? Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, kung makamundo ang ating basihan sa ating paglilingkod, ay hindi tayo makasunod sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat sa panahon ngayon, the world is busy building their kingdom. The world is busy proclaiming themselves. But I'm here to proclaim the Lord Jesus Christ, mga kapatid. And we should rely on the Lord. Kaya masabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, Proverbs chapter 3 verse 5, mga kapatid, ang sabi ng Biblia is God. Hallelujah. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Tumiwala sa ating Panginoon sapagkat ang ating lakas, mga kapatid, it will fail. Yung ating kaunawaan, mga kapatid, it will fail. Yung mga bagay-bagay sa mundo ito, mga kapatid, it will fail. But there is one thing that is sure, mga kapatid, ang ating Panginoon, mga kapatid, kailanman, He will never fail, mga kapatid. He will sustain you, mga kapatid, and He will be with you, and He will assist you until the end, mga kapatid. Praise God. Sige ba, pangalan namin sa ngayon? Sige ba, kapatid, hallelujah. Don't rely on your strength, mga kapatid. Huwag ka mag-rely sa iyong sariling lakas. That strength comes from the Lord. And God deserves that strength, mga kapatid, through our worship. Hallelujah. Reliance to God. When David, mga kapatid, marami ang accomplishment ito si David. At hindi natin mabilang ang kanyang mga accomplishment. But despite of all of that, mga kapatid, he didn't rely to those things. Hallelujah. Rather, he relied to God. I want to encourage every one of you. Rely not to ourselves, mga kapatid. Rely not, mga kapatid. It's because if we will rely to ourselves, we are more than prone to distraction. We are more than prone, mga kapatid, hallelujah, sa pagkawala sa presensya ng ating Panginoon. That's why, bilang mananampalataya, mga kapatid, we must rely on the Lord, mga kapatid. Ayaw kong mawala sa presensya ng ating Panginoon. Ayaw kong mag-disappear sa presensya ng Diyos. That's why I want to rely with God with all my strength and with all my mind. Yes. Mga kapatid, ano bang kingdom ang ibinibili sa mundo ito? Never trust them, mga kapatid. Never trust that kingdom. But rather trust the Lord. Hallelujah. Because the Lord, mga kapatid, He has already prepared a kingdom. A kingdom that was not built by men. A kingdom that it will be eternity, mga kapatid. At yan ang kingdom na nais ng Diyos na ikaw at ako doon mamamalagi, mga kapatid. That's why I tell you today, mga kapatid, hallelujah, rely not to yourself. Rather rely to God. Hallelujah. That we may win the battle. Praise God. May sila akong mag-share. Amen. At bahala sa pastor mamaya. Praise God. Last stones that David picked in the book, is that the stone of perseverance. Amen. Sa kabila, mga kapatid, ng pang-discourage ni Saul kasama ng kanyang dalawang kapatid. Ito si David. Si David na natiling porsigido. Na natiling siya'y nagsumikap, mga kapatid, na gusto kong labanan ang giant na yan. Ano man ang sabihin ng aking kapatid na si Eliab, na kahit sabihin niya mas malaki naman ang muscle ko sa'yo, pag makihap
Hallelujah. Alam po, marami sa atin ang namamang dito. It's because of His faith. Nang dahil sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, marami sa atin ang nakatikim ng mga bagay, ng mga salita, hindi ka nais-nais, but I'm here to encourage everyone, mga kapatid. Continue in serving the Lord. Continue in walking with God, mga kapatid. Continue in knowing Him and having a relationship with Him, mga kapatid. Dahil ito ang magdadala sa atin into a great victory, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tayo po ito ngayon. Praise the Lord. Praise the Lord. Christian life is a life of battle. Ang buhay Kristiyano ay buhay ng pakikibaka. At kung hindi ka makipagbaka, tao ka. Sa pagkakalaaway mga kapatid, ay hindi tumitigil upang tayo ay alisin sa presensya ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito mga kapatid, lumaban ka. Lumaban ka. Hallelujah. At sa iyong buhay ngayon, ano ang bato wala sa iyo na pinulog ni David in the brook of Gilead? Yung bang bato sa pagkakilala sa ating Panginoon. Yung bato ng kanyang relasyon. O yung bato ng kanyang pagsunod. Yung bato ng reliance niya sa ating Panginoon. O yung bato ng perseverance, mga kapatid. Ano ang wala sa iyo, kapatid? Dahil sa oras na ito, yung bato niya ay pwede mong makuha sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. At ibigay ko sa ating pastor ang pagkakataon. Praise the Lord. It is an encouragement for us na tayo ay maging matatag sa ating paglilingkod. Napakagandang paalala sa bawat isa sa atin ang ating paglilingkod ng isang laban na kung saan ang laban na ito ay kasama natin ang Diyos. Kung saan na ito kung ano man ang bagay, yung question kung nandun sa puso mo ngayon hindi na sigurado. As the word, Amen, comes to our preacher, meron po tayong napakinggan na kung saan ang perseverance, ang reliance, ang pagtitiwala sa Panginoon, hallelujah, ay ating gagawin upang sa ganoon tayo ay maging matibay sa ating paglilingkod sa atin. Ang laban na ito, Amen, kasama natin ang Diyos. Katulad ni David, marami siyang pinagdaanan. But still, his faith, Amen, nanatili sa kanyang buhay. Sa araw na ito, mga kapatid at kaibigan, bakit hindi natin ilagas sa Panginoon ang mga bagay na ito at sabihin natin sa Panginoon, Lord, ang laban na ito. Ang mga pinagdaraanan ko ngayon. Ang mga sitwasyon ko ngayon. Nakikita ko, Panginoon. And without you, we can do nothing. Just like David, kung wala ang kapangyarihan, we cannot defeat blood. But through your power, dapat ay disikulan. Say in our lives, brother and sister, may magalaban tayo
Paminsan akala natin hindi natin makakayanan ng mga bagay na yan. So, ang nakita ng ating pananampalataya at tiwala sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating paglilingkod at pagsunod sa Panginoon, sa pamamagitan, hallelujah, ng katapatan natin sa ating Panginoon,